Lord, hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mga oras na ito. Dadako na po tayo sa ating Bible exhortation. Tinatawagan ko na po ang ating Sister Johanny para sa short Bible exhortation. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. So ngayon po, nagsiseries po tayo ng yung improving your relationship with the Lord. So, when I was praying, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang nais mong i-share. Marami na tayong background tungkol sa paano ba natin mapapalalim yung relasyon natin sa Panginoon. Simula pa nung first week, second week ng pag-share ng ating mga pastors, ng ating mga brothers sa kanilang short exhortation. So nakita natin na magiging mapalalim ang ating relationship sa Panginoon. Unang-una kung natanggap natin ng ating Diyos sa ating buhay bilang ating Diyos. Amen. At ang ating tagapagligtas. Amen. Doon nagsisimula yung relasyon natin. Kasi kung hindi mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo naman siya makikilala at wala kang personal na relasyon sa Kanya. Amen. So, outcast ka. Pangalawa, tinuro din sa atin na para magkaroon tayo ng deeper relationship sa Panginoon, kailangan tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan nagkakaroon tayo ng personal devotion sa Panginoon. Maliban sa pagbabible study natin, ay meron tayong tinatawag na personal devotion natin sa Panginoon. At pangatlo, kailangan, dahil nabasa natin yung salita ng Panginoon, kailangan sundin natin o obey natin yung word ni Lord. No? Ngayon naman po, sabi ko nga sa inyo, as I was meditating the word of God, hinalik niya ako dito sa buhay ni Hagar. Ngayon, bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo sandali. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ko sa namin pinapasalamatan sa araw na ito. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat Lord sa panibagong buhay, na kalakasan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nakakaalam ng bawat puso ng bawat isa sa amin. Pray Lord na ikaw ang mangusap, Panginoon, sa amin kung ano man yung mensahe mo sa umagang ito, O God. Salamat, Lord. Pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan. Naririnig po ba ako? Nawala kasi yung boses eh. Amen. Amen. Ayan, salamat po. Ayan, so, ngayon po, yung share ko sa inyo is pinamagatang Elroy. Are you familiar with the word or that name Elroy? Siguro, narinig nyo na yung iba't ibang pangalan ng Panginoon. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Chikenu, Jehovah Rapha. Pero minsan, ito, hindi natin siya minsan nabibigyan ng pansin. No? Ngayon, sa Bible po, merong story doon na kung saan ang Diyos ay tinawag na Elroy. Ang Elroy po ay isang Hebrew word na kung saan, sige kuya, next slide tayo. Ayan. So, ang Elroy, ang ibig sabihin nito is the God who sees me. Sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, the God who sees me. The God who sees me. Ibig sabihin nun, nakikita ka ng Panginoon. No? Nakikita ng Panginoon kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano man ang sitwasyon mo. So ngayon, kung i-connecta natin yan, kung paano tayo nagiging malalim sa relasyon natin sa Panginoon, matatawag mo din siyang Elroy. Kasi nakikita ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano ang sitwasyon na meron ka ngayon, kapatid. So ito po ay isang Hebrew word, meaning the God who sees me. So, ano po yung highlight nito? So, this name highlights God's attentiveness and care in our lives. So, pag sinabi nating attentive si Lord,
Hindi natutulog ang Panginoon, kapatid. Di ba, kanta sino ba yung kumanta ng natutulog ba? Si Gary Valenciano, no? Hindi siya natutulog. Alam ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating verse ngayon, mababasa natin sa Psalm 139, verse 16, and it says there, "Your eyes saw my unformed body. All days ordained for me were written in your book before one of them came to be." In Psalm 139, verse 16. So dito pa lang po, makikita parang hindi ka pa nga nabubuo ng magulang po, wala ka pa dito sa mundo, alam na ng Panginoon yan. Inordain niya na kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Bawat araw na meron ka dito sa mundo, nakasulat na yan sa aklat ng buhay ng Panginoon. Hindi ba? Bakit tayo namumblema? Ngayon, meron po sa Bible na kung saan si Hagar, kilala niyo po ba si Hagar? Siya po ay handmaid ni Sarah. Kung naaalala niyo po, si Sarah, katulong niya, kanang kamay niya si Hagar. Siya ay isang Egyptian. Ngayon, di ba, naalala niyo matanda na si Sarah at saka si Abraham at hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Ngayon, ano sabi ni Sarah? Sige, sumiping ka dyan sa katulong ko, baka magkaroon ka ng anak. Ayan. At nangyari nga, nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan ay si Ismael. Sino po? Ang pangalan ng anak ni Hagar. Sino nakakaalam? Ismail daw po, sabi ni Paz. Praise the Lord. Si Ishmael. So si Ishmael po, ito po yung lineage ngayon ng mga Saudis, no? Yan, lahi niya yan. Ngayon, si Hagar, nung time na kung saan pinaalis siya, kasi nga nagselos na sa kanya si Sarah eh. Tapos parang hindi niya na sinusunod si Sarah dahil porket may anak na sila ni Abraham. So nagkaroon sila ng gusot, nagkaroon sila ng problema, dalawa. Ngayon, hindi naman pwedeng dalawa kayo sa buhay ni Abraham dahil hindi naman yun yung pangako ng Diyos. So ngayon, pinaalis si Hagar. Ngayon, dito sa Genesis 16 verse 13, sinabi dito ni Hagar, "You are the God who sees me. I have now seen the one who sees me." So, kung ipaparaphrase po natin to, sabi dito, "The God who sees me," kung babasahin natin sa ibang version, sinasabi niya, "I will call you Elroy," in Hebrew word. So, Elroy is the God who numbers the hair on your head and counts every tears. O, di ba? Praise the Lord. Si Lord, kaya mo bang bilangin yung hibla ng buhok mo? Sino dito makakabilang ng hibla ng buhok na bigyan ko ng 10 star, charot? Di ba? Wala naman. So, si Lord lang nakakaalam ng numbers ng hair natin. Siya hindi na nakakita. Kahit na sinasabi natin, hindi mo alam yung pinagdadaanan ko, umiiyak ako sa gabi dahil ganito. Kung ganito ka ka-close sa Panginoon, kapatid, sinasabi ko sa iyo na sobrang lapit mo sa puso ng Panginoon. Kapag ito na yung time na kapag umiiyak ka na sa Panginoon, siya lang nakakaalam na umiiyak ka, may pinagdadaanan ka, ibig sabihin nun malalim na yung relationship mo sa Panginoon. Kasi walang tao na iiyak ka sa isang person kung hindi mo naman siya kilala. Diba? Siguro may gagawa nun, baka baliw lang yung gagawa nun, pero hindi. Ngayon sabi dito, Elroy is the God who numbers the hair of our heads and counts every tear. So He knows every detail of our circumstances. Lahat na pinagdadaanan natin, alam na alam niya. So when we pray to Elroy, we are praying to the God who knows everything about us. So when we pray, nagde-declare tayo, Lord, you are Jehovah Rapha. You are our great healer. Lord, you are Jehovah Jireh. You are our great provider. Pwede mo din sabihin na, Lord, you are Jehovah Elroy. You are the God who sees me. Nakikita mo lahat, Panginoon. Yun yung emphasis dito, mga kapatid, na kung saan kapag ikaw ay may close relationship na sa Panginoon, you can call Him Elroy. Pwede kang magdasal, pwede kang lumapit sa Kanya. Ang sabihin mo yung salitang Elroy. It's a very powerful name of the Lord. Isa sa mga pangalan ng Panginoon yan.
So we are praying to the God who knows everything about us. Even the most attentive parent must sleep. Sino dito yung mga magulang? Hindi ba inaantok tayo kahit na madapuan nga lang ng labog yung mga anak natin? Minsan masugatan lang at umiyak, nag-worry na tayo pag nagkakasakit sila, nag-aalala na tayo. Pero inaantok at napapagod pa din tayo. Kaso lang, ang Panginoon natin, ang Panginoong Diyos natin, ang ating Ama, He never closes His eyes to us. Amen? Hindi kailanman pumikit si Lord, kaya very attentive siya sa bawat sitwasyon o pagkakataon na meron siya. Elroy never misses a detail of what is happening. He sees everything. Nakikita lahat ng Panginoon. Lahat ng detalye. Alam na ng Panginoon na mangyayari sa iyo yan. Alam ng Diyos yan lahat. So, meron din pong story sa Bible, si King David, alam niya rin ang pangalan na God as Elroy. Yun nga po yung sa Psalm 139 verse 16. So, naintindihan niya na kung saan lahat ay nakikita ng Panginoon. Lahat yan nakasulat. So, di ba it's mind-blowing na, wow, alam pala ng Panginoon lahat-lahat ng sitwasyon ko, lahat-lahat ng meron sa akin. Imagine natin yan. Kung maintindihan lang natin na every details ng buhay natin, nakikita ng Panginoon, bakit hindi natin siya napagkakatiwalaan? Bakit minsan pinapakunahan natin siya? Diba? Yun yung nagiging problema natin. How could we not trust such a God like that, Elroy? And how can we doubt Him if we know Him as Elroy? Hindi ba dapat kapag close na tayo sa Panginoon, hindi na tayo nag-doubt na kaya ng Panginoon gawin yung mga hinihingi natin sa Kanya? Narinig ko nga yung mga sisiw lang din yan sa Panginoon. Kung ngayon kailangan mo ng kagalingan, kapatid, lumapit ka sa ating Diyos. Sabihin mo, Lord, kailangan ko ng kompletong kagalingan. Lord, meron akong kailangan ngayon ng pinansyal, meron akong babayaran ng ganito. Lord, i-provide mo ako. Magte-testimony lang din po ako. God is so good. I'm just here dito sa Saudi Arabia. And I'm praying kasi ako ngayon wala akong trabaho. So, ang nakakapanibago na parang buong buhay ko nagtatrabaho ka tapos ngayon naging ka na lang full-time mom. Parang ang hirap dahil wala kang pera, saan ka kukuha na ganito, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinoprovide niya lahat. Meron akong ina-applyan ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera, pero nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin tong chance na pagkakataon na to, ipoprovide mo ako lahat-lahat, hindi ako mamumblema. So yun, alam niyo po, pag lumapit ako sa pinsan ko, wala na silang ibang tanong. Nung nanghingi ako ng tulong sa kanila na meron akong bayaran, nagbigay sila sa akin, sila na ang nagbayad. Praise the Lord, meron pang doble-doble. So sabi ko, Lord, salamat po kasi meron na rin akong magagamit para sa pang-exam ko. So hindi po ako nag-worry, nagtiwala lang ako sa Panginoon. So ganun din tayo dapat. We should not doubt God, but we should trust God because He is Elroy. Amen? Amen. Amen. So when we trust Christ and our eyes are open in faith for the first time, we clearly see God like Hagar. So kagaya lang ng nangyari kay Hagar, nung nakita niya kasi in her distress, or pinabayaan ko ako sa ito kami share saan kami pupuntoon, Liliana? You are the God. Kapatid, ang effect sa bawat isa na kung meron natin kalimutan that God is our Jehovah Elroy. So, He is Jehovah Elroy. Sabihin mo nga, Jehovah Elroy. Jehovah Elroy.
Amen. So you will need to claim it. That is His name and that is one of His character. God sees you. Kahit magtago pa tayo sa kabundukan o sa ilalim ng kuweba, nakikita ka ng Panginoon. Alam ng Lord kung ano yung nasa heart mo. Alam ng Lord kung ano yung nasa isip mo. So, ang tamang gawin lang natin ay magtiwala tayo, magpatuloy tayo sa relationship natin sa Panginoon na para bang since alam ng Panginoon ng every details ng buhay natin. And, so Lord, araw-araw, Lord, sabi mo ganito, dapat may pinanghahawakan ka talaga ng promise ni Lord. Meron ba tayong mga Bible verses meron ba tayong mga life verses na pinanghahawakan dyan? Araw-araw mo kulitin si Lord dyan. Lord, sabi mo sa salita mo. Kasi batas yan eh. Pag ang batas, kapag hindi mo alam yung batas na sinasabi mo, ineffective yan. Hindi yan epektibo. Sabi mo lang, ay, sabi ngayon, para magkaroon ng silbi, ang salita ng Panginoon sa buhay mo, kailangan alam mo kung saan mo pino-quote yung scripture mo. Kaya sabi nga sa Psalm 139, verse 16, your eyes saw by unformed substance. In your book were written, every one of them the days that were formed for me, when as yet there was none of them. So yun, i-claim mo. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Marami ka ng mga salita na pinanghahawakan. So ngayon, i-claim na lang natin yan na mangyayari sa atin at tayo ay magtiwala sa ating Jehovah and the Lord. Amen? Amen. So, I hope meron po tayong natutunan ngayon, isa sa mga pangalan ng ating Diyos na kung saan pwede nating pagkatiwalaan ng ating Panginoon. So, shall we pray? Let's close our eyes and bow our heads. Hallelujah. Abba, Father, thank you for seeing us just as I am, O God. Kung sino ako, Panginoon, at kung sino sila, Panginoon. And thank you for loving us completely, Lord Jesus. Thank you for also seeing what I can be in Christ, oh God. Transforming me, naman namin, Panginoon, na kahit anong anong mangyayari, ang lahat, Lord God. And you are in control of everything, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, kapag dating Lord God, more and more depende sa sarili ng kami, Lord. But you, oh God, Jesus, I'm just praying, Father God, for those people who are sick right now, Lord Jesus. Nilalapit namin sila, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. We are praying, Lord, for Brother Mark. Sino pa po yung may sakit at karamdaman dyan, Panginoon, Lord, dinudulog na kami sila, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon, that by your stripes, by your wounds, they are healed in the name of Jesus. But kung sino man, Lord God, may mga need noon, Lord, I pray, Father God, na kayo po ang mag-provide, Panginoon, because you said in your word, even kay Pastor Oscar, Panginoon, you said in your word, oh God, in Christ Jesus, Lord. So we will not worry, but trust you, oh God. So thank you, Father, for this day. We worship you and we honor you, oh God. We exalt your holy name, oh God. Yes, Lord. This we name of your Son. We come. In the Holy Spirit will be with us. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.